Amoy na kami yung bell pepper. Hi, baby! You're not going back? Kasi itong carrots medyo matigas. Hi mga kachupa! Welcome back to my vlog! So for today, magluluto tayo ng aming tanghalian dahil 11 na. Kakalaos ko lang maghiwa-hiwa. Tapos, ipapakita ko lang sa inyo kung paano magluto ng mga kung ano-ano lang. At madali ang luto lang to kasi ang uwi ng asawa ko is 11:30. So, ipapakita ko sa inyo yung madali ang luto lang. So, dahil wala kaming baboy dito, meron naman kaming bacon. Buksan muna natin to. Meron kaming bacon, hiniwa ko lang siya sa gitna. Ayan. Eh, wala kaming baboy. Sabi ko, ito na lang ipang sasahog ko. Magmamadali na ako mga kachupa. Pasensya na kasi ayoko yung uuwi yung asawa ko rito. Tapos yung ulam namin hindi pa luto. Eh, malay mo naman, hindi pa nag-almusal, di ba? Eh, ang asawa ko kasi hindi mahilig mag-almusal. Kaya sabi ko, lulutuan ko na lang siya ng tanghalian. Kasi maaga siya umaalis. Sabi ko, sige, nalulutuan ko na lang siya ng tanghalian. So, hihiwa-hiwain ko lang itong bacon. Hihiwa ko lang siya ng mga ganyan. Tapos, ilagay na natin sa pan. Hayaan natin matunaw yung bacon sa pan. Huwag mo nalagyan mantika kasi yung bacon, nagmamantika naman siya. Nagsaing na rin pala ako mga kachupa. Lagay ko lang yung lumang kanin sa taas ng bagong kanin. Tapos haluin mo siya. Kasi yung iba, diba, pinipili gusto nila bagong ano. So, ayan, maganda. Inahalo mo para hindi sila namimili. So, ito pala yung mga gulay namin na nasa loob lang ng ref. Papakita ko yung mga kachupa. Meron akong broccoli at saka cabbage. Paborito ng asawa ko. Teka nga, haluin ko lang ito. Haluin lang natin ng kakaunti. Haluin mo lang siya hanggang mag-toasted yung bacon. Saka tayo mag-gisa nito. So, meron tayong red bell pepper, green bell pepper, at saka celery. Hiniwa-hiwa ko lang siya ng ganito kaliliit. Ayan. So, ang gagawin pala natin is gisang gulay. Siyempre, hindi mawawala yung carrots natin. Paborito ko tong carrots. So, yung mga niluto ko lang tong gulay. Ito, hindi ko alam kung anong luto to. Pero, tinatawag ko lang siyang gisang gulay dahil iba-ibang gulay siya. Tapos, minsan, pag wala kaming baboy na naka-stack sa ref, eh, ginagamit ko yung bacon. Kasi yung bacon, bihira lang namin kinakain pag nandito lang yung mga bagets. Kasi yung niluluto ko ngayon is yung mga tira-tirang pagkain sa ref para makapag-grocery ulit kami. At saka gusto ko kasi yung pag nag-grocery kami, wala na talagang laman yung ref. Yung kumbaga walang lumang pagkain, yung mga ano na frozen na ano, gusto ko naluluto na sila lahat. Para pag bumili ka ng bago ulit na stock, hindi sila nagtatagal na. Ay, expired na to, di ba? So, every 2 weeks mga kasuka, nag-grocery kami. So, ayan ang ano namin gawain namin din sa bahay namin. Kasi, ayoko rin naman talaga nag-i-stock ng pagkain. Kasi, ang pagkain, pag nag-i-stock, hindi na siya, ano, parang nawawala na yung sustansya niya, yung mga ganyan. So, hanggang 2 weeks lang namin pinatatagal yung mga frozen na food. So, ayan siya. Tustahin lang natin. Diba? Kahit hindi mo na siya lagyan ng mantika, nagmamantika na siya kusa. Bubuksan ko yung bintana namin.
hindi naman kulob yung bahay pag nagluluto. So, naglagay pala ako ng bacon para kahit papano yung gulay natin magkaroon siya ng lasa. Pag gulay lang kasi parang feeling nila, hindi masarap, gulay lang ang halo, diba? So, lagi ako naglalagay ng halo kahit kakunting bacon or kakunting giniling, mga ganun. So, haluin muna natin siya dyan. Ayan, nagtutustado na. Mamadali ako kasi 11:30 ang uwi ng asawa ko. Gusto ko pagka uwi ng asawa ko, kakain na lang, hindi na siya mag-aantay, di ba? Kasi nakakapagod din naman ang trabaho niya doon. Nawawa naman, di ba? Saka hindi siya nag-aalmusal pag umalis. Sabi ko malulutuan ko sa almusal, ayaw niya. Hindi siya mahilig sa almusal. Kaya alam ko na pag umuwi siya rito, gutom na talaga. So, tunaw na pala yung mga snow sa labas, mga katsupa. Sabi ng asawa ko, etong taon daw na to, maganda daw na taon dahil hindi daw ma-snow ngayon sa kanilang lugar. Kaya sabi ko, ay dati ba? Sabi niya kasi, dati daw, last year, November pa lang, yung snow hindi na natutunaw. Kaya sabi ko, ay, buti na lang kasi ang pakitin pa lang may snow kasi hindi ka nakakalabas. Diba? O, tusta na yung ating bacon. Yehey. Ayan. Tustahin pa natin ng konti. Tapos ilagay na natin itong bawang and sibuyas. Damo. Sibuyas. Itong niluluto ko, hanggang ano na namin to. Hanggang gabi yan. Pero pag may natira mamayang gabi, kinabukasan may ulam pa. Diba? Ayan. Haluin mo lang. Lagyan natin ng black pepper. Nahala natin yung apoy kasi baka masunog na siya. Ayan. Bango niya. Naluto na yung bawang and sibuyas. Sunod na natin yung carrots. Kasi itong carrots medyo matigas. Ayan. Parang lang tayong gumagawa ng pancit bihon. Ayan. Kahit hindi mo nalagyan ng mantika, ang dami ng mantika, oh. Kahapon pala mga katsupa, sumama ako dun sa aking asawa, nag-deliver. Kaya hindi ako nakapagluto sa bahay. So, ang kainain lang namin kahapon is Subway. Kapag sumasama ako sa asawa ko, laging pinabibili ko Subway. Kasi paborito ko talaga yung Subway. Hindi ko alam kung bakit. Siguro hindi kasi ako nakakakain ng ganun sa Philippines. Kaya, nung nandito ako, alam mo kasi, ang Subway dito, anli gulay. Kaya, hindi na ako magtataka na ang dami nilang maglagay. Yung cheese, ang dami nilang maglagay ng cheese. Pero hindi ako mahilig sa cheese eh. So, ilagay na natin yung etong green bell pepper, red bell pepper, at saka yung celery. Namimiss ko ng mga katsupa yung yung pag nagka-aldereta ako sa bahay, ang sarap-sarap. Baka mamaya may mag-comment dyan. Ano ka ba talaga? Cooking show ka ba? O Cooking show, di ba? Ano naman yun? Lifestyle din naman. Kasi araw-araw ako nagluluto dito mga katsupa. Ang ganda ng kulay ng ating ginisang gulay. Lagyan lang natin siya ng Himalayan salt. Dito ko na pala nilagay yung mga mga katsupa. Dito ko na nilagay yung aking mga pag dito ingredients. Nilagay lang natin siya na ito mga katsupa, hindi ako marunong magluto kumbaga lang to taste lang to.
Kumbaga, hindi ko na nasasabi kung gaano karaming asin, gaano karaming ganito, ganyan. Ano lang yan, tsempuhan lang yan, mga kasyupa. So, maglagay tayo ng asin, paminta, at saka ano pa. Yan lang muna. Kasi yung dito ko, dito. Yung nakaraan kasi, dito ko nilagay yung mga ano ko, yung mga ingredients. Dito, ano tawag dito? Yung mga ganto-ganto. Ngayon, nilagay ko na sa rito kasi nagkaroon kami ng bagong dito, waffle maker. Itong waffle maker, binili lang namin ito second hand. Kaya, sabi ko dito ko na lang siya ilalagay dahil yung mga saksakan na dyan. Tapos yung aking dito ko na nilagay sa cabinet. Ayos din naman. Pakita ko sa inyo mga katsyo. Ito yung binili naming waffle maker sa Goodwill. Maayos siya. Actually, nagaganon niya siya, diba? Nababalik na. Kaya bumili ako kasi gusto ko talaga mag-waffle. So, ito yun. Diba? Malinis naman kahit paano. Ma-seasoning. Ayan. Dito ko na nilagay lahat ng hindi na maayos naman, di ba? Ito na yung gulay natin. Palambutin mo lang siya ng ganyan. Halu-haluin mo lang. Huwag mo lang susunugin. Baka may sinunog mo yan. Ano ng lasa niyan, di ba? Bango niya. Amoy na amoy yung bell pepper. So, ito mga kacho, papakita ko sa inyo yung fridge namin. Wala na siyang laman. Ito yung kalahating bacon. Nilagay ko lang siya ng ganyan. Tapos, meron pa kami isang ice cream, isang hotdog, yellow, tsaka family size na steak. Tapos, meron pa ako ditong Chinese sausage. Ito yung ginagamit ko pagka pansit. Ayan, yung baba naman, wala na rin siyang laman masyado. Puro tubig, ayan. Ayan. So, yung mga gulay namin nasa ilalim. So, ayun na lang. So, time check. 11:22 na ng tanghali. Ayan. Madalian lang to, sabi ko sa inyo mga katsupay. Gisa-gisa lang. Ikaw lang talaga mag-a-adjust kung anong gusto mong timpla. Ayan. Buhusan natin to. Ang cabbage at saka broccoli. Ayan. Perfect. Halu-haluin mo lang. Di ba ang ganda ng kulay niya? Ang yaman sa sustansya. Diba? Haluin mo lang siya ng ganyan. Perfect. Samitin natin. Kaya so, haluin lang. Ganda ng kulay niya, Iba't ibang kulay. Ganda yung gusto ko pagka nagugulay ako. Gusto ko yung ibang kulay. Tapos medyo crunchy yung gulay. Hindi siya overcooked. Diba? Ganito ako maggulay. Kaya nung mga friends ko sa Philippines, laging gusto nilang pumunta sa bahay namin dahil nga masarap daw ako magluto, ganyan. Sabi ko, baka mamaya joke time lang nila ako kasi alam mo naman, di ba? Gusto lang nilang makatikim ng mga sarap na ulam, mga ganun. Eme lang. Ako sabi, yung pakla mo nga magluto. Ganyan ko, yung asim-asim mo nga magluto. Ako may mag-comment na ganyan. Hindi mahilig talaga ako magluto mga katsupa. Ewan ko bakit. Kasi, nung bata pa ako, gusto ko talaga matuto magluto dahil yung nanay ko nga lagi nagluluto sa bahay namin. Sabi ko, buti nga na yung ate ko rin, magaling magluto rin. Hindi kami pala kain sa labas. Kasi mas gusto namin yung sariling luto. Di ba? Hindi mo na kailangan tipirin yung sarili mo. Kasi dito sa bahay, tulad niyan, puro gulay lang yung namin, yung luto namin. At least hindi kami nagtitipid ba sa ulam na, tirahan mo si ganito, si ganyan. Kasi alam ko sa sarili ko na ang dami kong niluto. Pero ngayon, 3 lang naman kami dito. Maglagay tayo ng
oyster. Ito mga kachupa, hindi to sponsor ako nga sabihin yung sponsor So, ito yung lagi kong ginagamit na oyster kasi wala akong makitang. Ang ginagamit ko noon, nasa Philippines ako, Mamacita oyster. Since wala akong makita, ito na lang gagamitin ko. Since masarap din naman to. So, lang. Tansya-tansya lang yung pagkakalagay. Yung baka mamaya, madamihan kayong maglagay ng oyster, pumakla na yung luto, no? Unti-unti lang. Yan. Tapos haluin na. Ang aking asawa naman, pag nagluluto ng gulay na ginisa, ang nilalagay naman niya, ketchup. Sabi ko, pero masarap pa. In fairness, masarap siya magluto. First time ko yun na ketchup ang nilalagay niya pag ginigisa niya yung Kasi yung ketchup, parang may tomato sauce, di ba? Kaya sabi ko, ang sarap naman, matamis-tamis na malinamnam. Ako kasi pagka nagigisa lang ako, either toyo or oyster ang nilalagay ko. So, ayan na. Tapos na siya. Freshy na siya. Huwag mo na lagyan ng tubig. Kumbaga yung mantika niya na at saka yung mga tubig sa gulay, sa loob ng gulay, kumakatas na niya. Kaya ayaw pa naman dito nila na na may sabaw. Ayaw nila yun. Gusto nila gisa-gisa lang, ganyan. Pero okay naman sa akin. At least, pag nagigisa ka, kailangan damihan mo ng bawang, sibuyas. Para mas healthy. O, diba? May natutunan. Share lang. Baka sabihin, pwede sasabihin mo dyan. So, tikman natin, mga kachupa, kung anong lasa. Mga kachupa. O, diba? Ang ganda ng gulay. Tikman natin. So, tikman natin yung broccoli kung matigas pa or malambot na. Tignan natin ha. Kung masarap. Masarap na. Hindi ko na kailangan dagdagan pa ng kung ano. Nagdagan ko na lang pala ng konting paminta. Para medyo may pagka-spicy ng konti. Ay, nakatupa. Pagka nagluluto kayo ng gulay, i-medium heat nyo lang yung inyong kalan para hindi overcook yung gulay nyo. Kasi pag na-overcook yung gulay, hindi na siya masarap. So, patayin na natin. Pero pagka niluto ko yung bacon, nakita nyo naman, di ba? Naka yung bacon, naka-max yung bacon. Kasi gusto ko makrunchy yung bacon niya. Eh, sarap naman. Mamaya pagkadating ng asawa ko, tingnan natin kung anong lasa para sa kanya. Sarap! Basta itong gamitin nyo, ha? Kahit namang anong oyster sauce ang gamitin nyo, basta oyster sauce. Tsaka tansya-tansya lang kayo sa mga asin, sa mga paminta, baka maparami. Pero yung gulay, kung ano lang gulay meron kayo dyan, sa rep nyo, basta nyo lang lahat. Kung sabasamahin nyo lang. Ayan. Ako mga kachupa, ang sarap. I-try nyo rin. Papakita ko na sa inyo. Yan, di ba? Ang ganda ng kulay niya, no? Colorful. Wala siyang sabaw, ha? Isa lang talaga siya. So, ito na mga kachupa, ang ating fried veggies. Fried veggies to yung tawag. Ang ginisang gulay na lang. Oh, may bashi, no? So, ito na siya. Yan, diba? Ang laki rin pala natitipid ng magaling ka magluto kasi yung mga taong hindi magaling magluto, pag nagkikrave sila, lagi lang silang kakain sa labas, di ba? E di,
napapamahal sila lalo. Pagka ikaw ang nagluto sa loob ng bahay, pagka lang magagastos mo, marami pang makakakain, hindi pa tipid. Kasi diba, nasa sayo ang mga ingredients, kung gaano kakaraming maglalagay ng mga ganyan-ganyan, diba? So, maganda rin pala yung magaling ka magluto sa bahay. Malaki. Siguro, nung asawa ko, malaki yung natitipid niya kasi hindi kami pala kain sa labas eh, diba? Maganda yun yung tinutulungan ko yung asawa kong mag-ipon. Hindi siya minsan bihira lang kami talaga makakakain sa labas. Nung isang araw naman, kumain kami sa labas, nilibre naman kami ng kanyang pamangkin. So, okay din. So, ayan na, palamigin na lang natin siya sa lamesa. Magsasamot na rin ako ng kanin para malamig na rin yung kanin. Gusto ko pagka dating niya rito, hindi, kumbaga isang subo ng pagkain, hindi na yung napapaso yung hila niya, yung mga ganyan-ganyan. Kasi na-experience ko yung sobrang gutom ko, tapos sobrang init ng kanin at saka ng mga ulap. Ay naku, sumakit yung dila ko. Antayin na lang natin yung asawa ko. At patitikman ko siya ng ginisang gulay. Tagal. Pero parating na yun. Antayin na lang natin. So, nandito na yung aking asawa. Hi, baby. You're not going back? I'm done. Yay. Did you make? Smells good. I make this fried veggies. Fried veggies. Always veggies. The good ones. And the good stuff. You move his bed? How did you move his bed? Because I clean. Because you were cleaning? Are we gonna eat now? Yeah, hold on. I'm going to touch my phone. So mga katsupang, bibig sa asawa ko at papatikim na natin yung ating ginisang gulay ni Winnie. Ito yung ating platuhan. Okay, sandukan na natin asawa ko. Do you like juice? No, just 7 up. I'll drink that up. Bumili kasi kami ng 7-Up na limited edition. Ano? Papakita ko sa inyo. Cherry yung ano niya. Limited edition lang to. So, bumili siya. Tinikman namin. Sakto lang din. Hindi rin masarap. Hindi rin sobrang pangit na lasa. Nasa gitna. So, kakain na tayo. Mga katsupa. Papatikim na natin sa asawa ko yung aking nilutong ginisang gulay. Hindi natin siya nakikita. Parang may tissue siya. Gusto ko naman tubig lang. Excited na ako tikman niya. Sana masarapan siya. No? I've been waiting for you 30 minutes ago. So, eat na mga kachupa. Pero bago tayo kumain, dasal muna tayo. I'm Negro. I can't just leave my Negroes to try. I have to make sure it's taken care of before I leave them. Okay. Wanna pray? Yes, of course. Jesus Christ, amen. Eat. Beat, try first. You put bacon in there? Yeah. Because we don't have pork. Okay, it's okay. It's all good. Okay, I think that is sufficient. So tell me, when you taste it, tell me. It's good. If it's not spicy, it's good. I didn't put spicy here. Spice is good, but sometimes not everybody will like it. And
if you already have green bell pepper or peppers in it, then you don't need any more spice. Like it? What are you rating? 8 out of 10. Out of 10 ka din na. I think it's not your best dish yet, but it's one of your good dishes. Yes. I'm a meat eater, so I think if there was more meat, it'd be a higher rating. But for you, it's probably higher because you're a veggie lover. I like veggies too, but I'm a meat eater. I love my meat. But beautifully done. I see you have celery, broccoli, carrots, bell peppers, cabbage, yes, and then you have onions, and then you have the bacon. Very good. What do you rate it? 10. 10? I'm glad you like it. It's a very healthy dish. Thank you mga kachofa for watching my video. And sana, gawin nyo rin sa bahay nyo nang matikman nyo kung anong lasa. Maraming salamat. Bye-bye. Salamat. Right? What? Salamat. Okay. Thank you. Thank you. Sarap. Thank you. Delicious. Right?